At kaugnay pa rin po ng concert ng Coldplay ngayong gabi, may pagbigat ulit ng traffic sa NLEX. Sa labas yan ng Metro Manila na binansagan sa isang pag-aaral na may worst traffic congestion sa daigdig, pero umaalma rito ang MMDA. Mula sa NLEX Balintawak, nakatutok live si Bon Aquino. Bon, gano'n na ba ka-traffic? Ivan, muli ngang bumigat ang daloy ng trapiko dito sa NLEX northbound sa ikalawang araw ng concert ng bandang Coldplay sa Philippine Arena. Ang frontman na si Chris Martin may opinyon sa traffic sa Metro Manila. Kanina mag-alas 2 ng hapon may build-up na mula North EDSA hanggang papasok ng NLEX Toll Plaza. Ngayong gabi ang part 2 ng concert ng Coldplay sa Philippine Arena. At base sa NLEX monitoring as of 1:15 p.m., tinatayang 10 to 20 kilometers per hour na lang ang running speed paglagpas ng Balintawak Toll Plaza patungong NLEX Harbor Link Interchange northbound dahil sa pagtaas ng volume ng mga sasakyan. Kahit si Senador Sherwin Gatchalian, nagreklamo sa social media ng trapiko sa NLEX lalo na pag weekends. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng NLEX pero dati na silang nag-aabiso kapag may malalaking concert na idarao sa Philippine Arena. Nang hinga namin ng komento si MMDA Acting Chairman Romando Artes, sinabi niyang labas na sa kanilang jurisdiksyon ng Philippine Arena. Tingin daw niya halos lahat ng sold-out concert doon ay nagresulta sa matinding traffic. Maliban lang anya sa FIBA Basketball Opening kung saan kasama ang MMDA sa preparasyon at execution ng Traffic Management Plan. Kamakailan lumabas sa TomTom Traffic Index 2023 na sa 387 metro area sa buong mundo, numero 1 ang Metro Manila sa pagkakaroon ng worst traffic congestion. Pero kinukwestiyon ng MMDA ang naturang resulta. Hindi namin alam kung anong methodology ang in-employ ng TomTom. Tingin naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, ang top ranking ng Metro Manila sa mundo pagdating sa traffic ay isa raw hamon hindi lang sa DOTR kundi sa iba pang ahensya para maging malikhain sa paghanap ng pangmatagalang solusyon sa traffic sa Metro Manila. May mga road transport infrastructure projects na raw para mapabuti ang commuter experience habang tinutugunan ng paglala ng traffic sa matataong lugar. Nangako silang pabibilisin ang road projects habang nakikipagtulungan sa mga ahensya sa tulong ng pribadong sektor. At yan muna ang latest mula rito sa NLEX. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Bon Aquino. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.